Hello, nako, magandang Webes sa inyong lahat ha. So nung huli nating Spokes Hour, ang ating pinag-usapan ano ba maging pagkakaiba kung manalo ang Trump o manalo ang Harris. At ngayong panalo na ang Trump, ang pag-usapan naman natin, ano ngayon talaga ang ibig sabihin nito? Sino ang mga nanalo? Sino ang mga talo sa Pilipinas sa pagka-presidente ni Trump? Well, syempre, ang unang tanong ko, ang una kong sasabihin, syempre, congratulations kay President-elect Donald Trump. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-meet itong si President Trump nung nagkaroon ng ASEAN na summit sa Manila, no? So, nagkaroon kami ng bilateral with Trump. Tapos, kung naalala niyo yung bonggang-bonggang reception, no? Was the second time I was able to interact with President Trump, no? At ang nakita ko talaga doon sa usapan ng dalawang presidente, si President Trump at saka si Presidente Duterte, ay mukhang BFF material sila. Sandali lang naman talaga yung mga pag-uusap nila, pero alam mo, parehong frat boys eh. So parehong nagkaintindihan yung dalawa eh. No? Talagang on first name basis sila at saka mukhang kuha nila yung kiliti. So syempre, ang una-una kong sasabihin na panalo sa pagkapanalo ni Trump ay si dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Mantakin nyo, si Presidente Duterte nangampanya pa para kay Trump. Wala siyang pakialam kung magalit si Biden. No? Alam niyo naman, talagang si Presidente Duterte, hindi yan malapit sa mga Democrats. Minura nga niya si Obama, di ba? Dahil kung ano nung sinasabi ni Obama tungkol sa kanyang human rights records. No? At minura niya. No? At mula noon, sarado na ang pag-iisip niya sa mga Democrats. Kaya naman, bagamat ang daming binato kay Trump, na mga criminal cases, ang daming mga pagbibintang, walang pakialam ang Presidente Duterte, at ang sinabi niya, ikakampanya ko pa si Donald Trump sa mga Pilipino sa Amerika. At yan naman ang ginawa niya, no? Nanawagan siya sa mga Bisaya sa Amerika na iboto ang Trump. Actually, hindi na siya kailangan mangampanya dahil ako, nag-aral naman ako sa Amerika, dami beses ko na nakarating sa Amerika, ang buong pamilya ko nandun sa Amerika, ang mga Pilipino talaga ay maka-Republican. Bakit? At least yung mga Pilipino na kakilala ko, mga doktor, gaya ng aking mga kamag-anak, mga profesional, talagang yan po ay maka-Republican. No? At bihira talaga na meron talaga mga malaaktivistang Pilipino na pumapanig sa Democratic Party. Bagamat, ang sabi ko nga nung huling pag-uusap natin, huwag tayong magkakamali. Democrat or Republican, abang unang-unang isusulong nila ay interest ng mga Amerikano. At kaya kinakailangan natin palaging isipin na hindi tayo kapareho na pang-nasyonal na interes. Minsan, taliwas ang interes natin sa Amerika gaya ng pakikipagyera sa China na wala naman tayong pakialam. So ang unang-unang panalo, si Presidente Duterte kasi balik na as presidente ang kanyang BFF na si Donald Trump. Now, para dun sa mga nagsasabi na hindi ito totoo ha, naku tignan niyo po, 2017 article, nagkaroon ng secret leak na pinure ni Trump ang drug war ni Presidente Duterte. Hindi po yan gagawin ng Biden administration o ni Kamala Harris. No? Pero pinuli talaga yan ni President Trump, unang-una. Pangalawa, nung ako'y nanungkulan pa kay Presidente Duterte, humingi pa ng saklolo si Donald Trump. Well, pwede ko nang sabihin niya kasi nailabas na rin yan sa balita, no? Na ginamit niyang tulay itong si dating Presidente Duterte para dun sa leader ng North Korea. Dahil alam niyo naman, mainit talaga palagi ang usapin ng North and South Korea dahil may nuclear weapons ng North Korea na palagi binabantaan ng South Korea at ang Japan. At ang defense naman ng Japan, syempre, ay ginagampanan ng mga Amerikano. No? So, ganyan kalapit ang Presidente Trump kay Presidente Duterte na ginamit pa niyang tulay nung minsan para sa kanyang foreign policy initiative sa Asia. No? Dahil ang isa naman sa pinakamalaking problema talaga ng Asia kung talagang hindi magbibehave ang North Korea at gamitin ang kanyang nuclear weapons laban sa South Korea. At siyempre, pati tayo damay dyan. Kapag nga nagte-testing yan ng mga nuclear warhead niya, saan ba bumabagsak? Philippine Sea. Kasi napakalapit din natin sa Korea. Now, dahil malapit nga ang dating Presidente Duterte kay Trump, anong ibig sabihin nito sa administrasyon ni PBBM? Well, sorry na lang si PBBM. Ang pinakamalaking loser sa kapanalo ni Trump, si PBBM.
Alam mo kasi ang Republicans, conservative. Kita nyo ha, anti-abortion, anti-drugs. Kaya nga pinuri si President Trump. Si Presidente Trump si Presidente Duterte ni President Trump. So balik sila dun sa mga paniniwala na babalik tayo sa pagiging matatakutin sa Panginoon, balik sa pamilya, at solid na mga backgrounds. So ayaw na ayaw ng mga conservatives sa Amerika ang paggamit ng droga. Of course, di pa naman napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang PBBM. Pero hanggang ngayon, nandyan ang mga impormasyon, nandyan ang video, nandyan ang mga larawan na mayroong powdery white substance, nandyan yung abutan ng powdery white substance na nangyari, na nakita natin sa lahat, walang denial. So alam ko, nasa isip na yun ni Trump. Naku, could this Marcos be a drug user? At saka wag natin kalimutan ha, noong 1986 na pinalayas ang mga Marcos sa Pilipinas, Republican din ang nakaupo sa White House. Hindi pinigilan ni President Reagan ang pagsipa kay Presidente Marcos. Kaya talaga iba ang yung sense of security ni PBBM nung siya ay nakalapit kay Biden. Kasi alam niya, gaya ng ama niya, nagamit niya yung China card para mapalapit kay Biden. Kasi dahil nga ang Biden ay gusto supilin ang paglakas ng China sa pamamagitan ng paggamit ng dahas at talaga namang nag-aantay lang na pagkakataon na makipaggera ang mga Amerikano under Biden sa China, ayun, ginamit yan ni PBBM para mapalapit kay Biden. Paano? Sa pamamagitan ng pagpayag na magbukas ng 4 pang mga base militar ang mga Amerikano na malapit sa Taiwan. Ibig sabihin, wala namang kinalaman yan sa West Philippine Sea na meron tayong hidwaan sa China. Ang talagang motibo ni Presidente BBM dun sa pagpayag na gamitin ang mga base militar natin sa Cagayan at saka sa Ilocos at saka sa Isabela ay para ang mga Amerikano ay magkaroon ng base militar para depensahan ng Taiwan kapag ito ay lulusubin ng China. Now, bakit mag-iiba itong polisiyang to kay President Trump? Well, kasi si President Trump, hindi niya kinakailangan lihisin ang atensyon ng kanyang mga mamamayan sa mga problema sa Amerika. Haharapin niya ang problema sa Amerika. Ano ba ang problema? Bakit ba natalo ang mga Democrats? Siyempre, it's always about the economy, stupid.